meron tayong tinatawag na price ceiling. Ito ay kilala rin sa katawagan bilang maximum price policy o ang pinakamataas na presyo na maaaring ipagbili ng isang producer ang kanyang produkto. So, sa madaling salita, ito yung presyo na pinapataw sa isang produkto. So, dito, nagsiset lang sila ng pinakamataas na price na pwedeng ipataw sa isang produkto. Kaya nga price ceiling. From the word itself, ceiling. So itong certain amount lang na ito ang pwede ninyong ipataw sa isang produkto. Hindi na pwede itong tumaas. Kumbaga, kung ano yung sinet na price ng pamahalaan na presyo sa isang produkto, yun na yun. Hindi na pwedeng dagdagan o taasan pa. Kasi iyon na yung pinakang maximum price na pwedeng ipataw sa isang produkto. Mahigpit na binabantayan ang mga produkto na kabilang sa mga pangunahing pangangailangan gaya ng bigas, asukal, kape, harina, tinapay, itlog, at maging ang mga instant noodles na minamarkahan ng pamahalaan na tinatawag na suggested retail price. So itong mga produkto na ito yung binibigyan ng presyo ng pamahalaan. So, ito lang, pag binigyan ito ng presyo ng pamahalaan, so iyon lang dapat yung presyo ng isang produkto. Kaya nga, kung napapanood nyo sa balita, sometimes, makikita nyo sa balita, nagpunta ang DTI sa Cubao Market para i-check ang presyo ng bigas or ng mga kape, bigas, asukal at iba pa. So dahil may chinecheck nila kung lahat ng nasa pamilihan ay sumusunod sa SRP na ibinigay nila sa isang produkto. So chinecheck nila kung sinusunod ba namang, sa madaling salita, kung chinecheck nila kung sumusunod ba yung mga tindahan sa presyo na ibinigay nila sa isang particular na produkto. Samantala, sa panahong nakakaranas o katatapos pa lamang ng kalamidad ng bansa, ang pamahalaan ay mahigpit na nagpapatupad ng price freeze o pagbabawal sa pagtataas ng presyo ng pamilihan. So dito, sometimes kasi pag may kalamidad, ang ginagawa is may mga tindahan na nag-take advantage o ang ginagawa nila is para mas syempre may kalamidad. Maraming pangangailangan ang mga tao. Ang isa sa ginagawa nila is tinataasan nila yung presyo para mas kumita pa sila. So, ang government, ang ginagawa niya is nagsiset siya ng isang price freeze para pag may kalamidad, affordable pa rin ang mga bilihin at walang mananamantala. Ipinapatupad ito ng pamahalaan upang mapigilan ang pananamantala ng mga negosyante sa labis na pagpapataw ng mataas na presyo ng kanilang mga produkto. So ito nga is ginagawa ng pamahalaan ng price freeze para walang manamantala at walang magtaas ng presyo sa oras ng kalamidad. Itinakda ito kapag ang equilibrium price ay masyadong mataas sa pananaw ng mga consumer. Ang price ceiling ay itinakda na mas mababa sa price equilibrium. Labag sa anti-profiteering law ang labis ng pagpapataw ng mataas na presyo. Ito ay ipinapatupad ng pamahalaan sa pangunguna ng Department of Trade and Industry or DTI bilang pangunahing ahensya na may tungkulin dito sa tulong ng mga lokal na pamahalaan, barangay, bayan o lungsod upang masigurong ang galaw ng presyo ng mga produkto at serbisyo sa pamilihan. So ang ahensya ng gobyerno na namamahala sa pagmomonitor ng mga presyo ng mga produkto sa pamilihan ay ang Department of Trade and Industry. Price floor, ito ay kilala rin bilang price support at minimum price policy na tumutukoy sa pinakamababang presyo
na itinakda ng batas sa mga produkto at serbisyo. So ito, ipinapatupad ito para ito yung ginagawa ng pamahalaan para ito yung sinaset nilang price. Ibig sabihin, pag naglagay sila ng price floor, ito na yung pinakamababang presyo na dapat ipataw sa isang produkto. Itinakda ito ng mas mataas sa equilibrium price katulad ng price ceiling. Isinasagawa ito ng pamahalaan upang matulungan ang mga producer kabilang sa sistemang ito ang pagkakaloob ng tinatawag na price support sa sektor ng agrikultura at ang batas naman na nauukol sa pagtatakda ng minimum wage. So ito ginagawa ang price floor para hindi malugi ang mga negosyante kagaya ng mga magsasaka. So ang tendency nito is binabarat yung kanilang mga produkto. So ang pagginawa ng pamahalaan, nag-set sila ng price floor para ipabatid na hanggang isang certain na presyo lang ang pwedeng ibaba na presyo ng isang produkto para hindi rin malugi ang mga negosyante. Sa kabilang dako, ipinapatupad ng pamahalaan ang Minimum Wage Law o batas sa pinakamababang sweldo sa sektor ng paggawa upang makaiwas ang mga manggagawa na makatanggap ng mababang sweldo. Ang patakalang ito ay naaayon sa Republic Act 602 o Minimum Wage Law of the Philippines na nag-uutos sa mga employer na bigyan ng hindi bababa sa minimum wage ang isang manggagawa. So ito sinabatas ito ng gobyerno para ma-make sure na lahat ng tao ay nababayaran ng tama at naayon sa kanilang pinagtatrabahuhan. So, isinay nila itong minimum wage para ito yung maging basihan sa dapat ay pinakamababang amount lang na pwede nilang ibigay sa isang manggagawa. So, bawal nang bumaba ang bayad nila. So, pag nag-set sila ng minimum wage, ito na yung pinakamababa na amount na pwede nilang ibigay sa kanilang manggagawa at bawal nang bumaba ito kasi ito ay magiging below minimum na. Ayon kay John Maynard Keynes, ang ekonomiya ng isang bansa ay hindi maiiwasang patakbuhin sa ilalim ng mixed economy. So, pag sinabi nating mixed economy, so dito meron may control ang pamahalaan kasi mixed. So, ano, may partisipasyon ang pribadong sektor o ang mga producer sa pagtatakbo ng ekonomiya. Subalit, sa panahon na may krisis pang ekonomiya gaya na lamang ng pagtaas ng pangkalahatang presyo ng mga pangunahing pangangailangan, maaaring makialam o manghimasok ang pamahalaan upang maisaayos ang pamilihan at kabuuang ekonomiya. So, ang layunin lang naman ng pamahalaan is maging organisado at ma-make sure na magkaroon ng sistema at walang mananamantala. So, kaya sila ay nagpapatupad sila ng mga batas para maging standard. So, ang mixed economy, ito is yung may pagpapatakbo ng um, private 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 citizens at syempre may control din ng gobyerno. Kaya nga siya mixed economy. Labag sa anti-profiteering law ang labis na pagpapataw ng mataas na presyo. Ito ay ipinapatupad ng pamahalaan sa pangunguna ng Department of Trade and Industry or DTI bilang pangunahing ahensya na may tungkulin dito sa tulong ng mga lokal na pamahalaan, barangay, bayan o lungsod upang masigurong ang galaw ng presyo ng mga produkto at serbisyo ay serbisyo sa pamilihan. So, ang ahensyang nangangalaga na nagmo-monitor ng presyo ng mga produkto ay ang DTI or Department of Trade and Industry. Sila yung nagme-make sure na lahat ng mga negosyo ay sumusunod sa gobyerno at walang nananamantala. At doon na nagtatapos ang ating aralin. May mga natutunan ba? Salamat! Kung meron kayong question, mag-send lang kayo ng message sa aking email so at sa aking page.
So, may questions po ba? Natuto po ba? Salamat. Bye.